Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong mga pahayag sa isang talumpati ni Chris Aquino D. Apo ito ng yumaong Pangulong Cory Aquino. Ito rin yung nambastos kay Senator Marcoleta sa Senado noong August 6, yung gumanyan. So ito, mayroong Facebook reel posted by Sarsuela. Grabe ang galit. Parang maha-high blood na siya sa galit dahil pagkatalo nila sa impeachment. Pakinggan natin ang sinasabi niya. Ang galit ang taong bayan kay Sara Duterte sa Senado, sa Korte Suprema, at lalo na sa Presidente sa Malacanang nagsasabing hindi sa Presidente sa Malacanang nagsasabing hindi nakakatulong ang pananagutan sa kahit sinong Pilipino. Dapat tayong magalit! Magalit ka lang. Pagmuli po, yung naramdaman ko po, July 25, nilabas ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. Nung tanghaling yun, kasama ko si Mana, nag-file kami ng motion to intervene para na mabigyan ng pagkakataon yung taong bayan para maginig yung ating hinaing. Dapat lang na magalit ang taong bayan kay Sara Duterte sa Senado, sa Korte Suprema, at lalo na sa Presidente sa Malacanang nagsasabing hindi nakakatulong ang pananagutan sa kahit sinong Pilipino. Dapat tayong magalit! Panghuli po, yung naramdaman ko po, July 25, nilabas ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. Nung tanghaling yun, kasama ko si Mana, nag-file kami ng motion to intervene para na mabigyan ng pagkakataon yung taong bayan para maninig yung ating hinaing. I would like to request it. Yan. Galit na galit. Kanino siya galit? Galit siya, unang nabanggit niya, Sara Duterte. Galit din siya sa Pangulo ng Pilipinas. Dahil sa pahayag ng Pangulo na hindi daw nakakatulong kahit ni isang pamilyang Pilipino ang impeachment. So galit siya sa dalawa. Galit siya sa Korte Suprema. Galit siya sa Senado. O sige, magalit lang kayo ng magalit. Naghumiyaw sila. Magalit tayo. Taong bayan. Palaging sinasabing taong bayan. Yes, ang taong bayan ngayon, nati sa tatlong kategorya. Meron yung pabor na maibasura ng impeachment. Ito yung mga pro Duterte. Meron ding anti Duterte, yung gustong matuloy. Ito yung mga dilawan, mga loyalist. Then meron ding mga neutral. Ano yung mga neutral? Yung wala lang. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Sa sinong mas marami? Kung pagbasihan natin ang survey ng isang credible group, ang WR Numero, ang mas marami, ang mga pro-Duterte. Dahil sa survey ng WR Numero, 43% sa mga respondents, they consider themselves pro-Duterte. Ang mga pro-Marcos lang sa survey na yon is 15%, ang mga dilawan, katulad ni ng Aquino D, 11%. Then the remaining mga 30+% neutral. So kahit magsama pa ang mga dilawan at ang mga loyalist, 26% lang sila. Malayong mas madami ang mga pro Duterte. So nasaan yung sinasabi nilang pinagkaitan nyo ng karapatan ng taong bayan? Kakaunti kayo eh. Yung mga neutral, wala lang. Mga naghihirap sa buhay, hindi mahilig sa politika. Kasi ang iniisip, hanap buhay, pagkain. So, sige, magalit lang kayo. Wala kaming pakialam, magalit kayo. Basta kami, kalmante na kami. Kaming mga pro-Duterte, kalmante na kami na for a period of 6 months, natuldukan ng issue. Kasi, nailibing na ang impeachment. Next year na lang tayo magkita-kita. Bakit hindi nila matanggap, hindi ninyo matanggap na nagsalita ng Supreme Court, nagsalita ng Senado? Total, hindi naman pinagbabawalan ng Korte Suprema na impeach nyo ulit si BP Sara. Sabi nga ni BP Sara, see you next year. Much to my desire to have a bloodbath. But hindi na mangyari. Next year na lang. So, inaasahan ni BP Sara na sasampahan ulit siya ng impeachment case next year. At yan,
naghahanda ang kampo ni VP Sara, dapat kayo mga dilawan, mga loyalists, sabihan nyo ang mga kongresista ninyo na gawin nila ng tama. Kasi kung ginawa lang ng tama, baka ngayon may verdict na. Tapos na sana ang boxing. Ngayon, napapatagal dahil hindi nyo sinunod ng tamang proseso. Unconstitutional. Void ab initio. Violation of due process, 3 yung nakita ng Korte Suprema. Kaya sa mga kongresista sa Kamara, sa mga magsampa, sana hindi na maulit itong 3 ito para tuloy-tuloy na ang impeachment para makapanood naman kami ng blood pact. Okay? So magbasa tayo sa mga comments ha. Raul Katubig, mga adik langs. Emily Concepcion, napapagod ka lang, uwi na, help in household chores. Adlaw Rials, pag wild diha, ayaw mi, dalahiga. Jimmy Igma, hoy mga buwang, wag nyo kami damay kasi kayo taong bayad. Kayo lang naman nagre-reklamo kasi natatakot kayo na maubos pagdating ng 2028. Kami, na tunay na taong bayan, ang nananahimik. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong magsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, muna si Kuya, mag-atop na siya karon yung Tagalog yero. So, muna ang atupan, yung abuan. Sige. So karon naman gid ang patok ni Kuya sa year. So naman gid. So karon human gyud ang pag-atop sa yero sa imong balay Kuya unsa imong masulti. Salamat ako sa Ginoo nga ako gitigaan ako ng grasya nga kaning balay nako na atupan ra gyud nga gitigaan ako kuan kaning grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo hasta naghatag aning sin sa kuwang. Salamat gid kayo.